Alright guys, so nandito ngayon tayo sa Venetian Hotel ng Macau. Of course, so nandito tayo ngayon kasama natin yung mga nagsisimulang mga distributor na magpe-penetrate ng international. So, anong pangalan mo? Ano? Jobert Bustamante po, sir. Oh, ayan, si Boss Jobert. Kasama natin si Boss Jobert. Yeah? Oh, medyo relax ka lang. Kinakabahan. Kinakabahan sa inyo. Okay? Si, anong name? Partner? Ay po, I'm Chris Nicolas. Ayan, so si Chris. So, tanungin muna natin yung mga background nila. So, ano bang trabaho mo sa Pilipinas? Boss Jobert? Former UV driver and presently, I'm joyride rider. So ibig sabihin, ang ginagawa mo, nagda-drive. Yes. Tapos, sa Pilipinas, ano ka naman yung motor? Motor, joyride. Oh, masakyan nyo si Sir Jobert para So, sige, inahin ka muna siya, Chris. No? So, pero, paano ka ba na-involve sa Royal? Kapitbahay po namin. Yung pagdating ko po ng bahay, galing ako sa pagmamani ako ng UV. Nakita ko na lang po yung sabon. Sabon? Oo, sabon po yung nauna ko nakita. Sabi ko sa nanay ko, Nay, ano po ba to? Sabon daw na pampaputi. Talaga, ngayon lang ako nakakita na ito ng sabon. Gano'n. Few days. So nakita ko naman yung nagbebenta sa nanay ko ng sabon. At in-approach niya ako, gusto ko ba daw yumaman? Pero teka lang sandali. Sabon. Yeah. Tapos yung sabon, una, ginamit mo muna. Nagamit mo yung sabon na yun. Hindi ko po nagamit yung So sabon. ibig sabihin, nakita mo lang siya, pero hindi mo pa siya ginamit. Hindi ko pa nagamit. Tapos here it comes, bigla na lang na nakita mo yung nagbebenta, sinabihan ka agad, gusto mo yumaman. Ano naman sagot mo? Siyempre, gumanon po yung tainga ko kasi siyempre, sawang-sawa na po ako sa hirap ng buhay. Paano gumalaw? Gumalaw ba? Parang sawang-sawa na ako sa hirap ng buhay, gusto kong yumaman. And then, sabi ko, paano po ba gagawin, ma'am? Hindi ko po alam. Ang sabi po sa akin, sama ka sa opisina, mayroong magtuturo doon paano yumaman. So ibig sabihin, in-invite ka? Yes, opo. So ganun yung nangyari. Pero hindi ka pa nakagamit ng product? Hindi pa po. Okay. So si Chris naman, so paano ka ba na-involve sa Royal? Ano mo namang background mo, tas paano ka na-involve sa Royal? Isa po akong dati pong cargador po ng Divisoria and presently I'm still working as private employee po. Guys, dalawa silang part-time ng Royal. So, paano ka naman na naging part ng Royal, na-invite? Dati po, ang gusto ko lang po magkaroon po ng extra income. And then, ang nag-introduce po sa akin, makita po yung Royal. Actually po, asawa po siya ng dati ko pong katrabaho. Asawa siya ng dati mong katrabaho? Yes po. So parang hindi naman ganun ka-stranger. Opo, pero hindi ko po siya kakilala. Yung husband niya lang po yung kasama po sa trabaho. Pero siya as in, stranger pa rin po. Stranger. So ito, maganda kasi, naging maganda rin kasi kahit papaano. So dito nasa international level na kayo ng pagnenegosyo ang maganda din naman to, para din sa mga viewers natin, na kahit sino naman sa negosyo, pwede mong i-approach. Invite katulad si Sir Jobert, so UV driver, joyrider, tapos si Chris naman, dating cargador si Divisoria, tapos ngayon private employee. So, ibig sabihin, currently working, kahit kanina naman pwede, di ba? Tama. Yes. Pero, syempre, pagka magsasali ka sa Royal, bibili ka ng package, puhunan Tama. Ito muna na kay Jobert. Saan ka naman kumuha ng puhunan? Ano po, naghanap po ako ng tao malalapitan ko. So, naghanap ako ng paraan, nangutang po ako kasi noon po, nangungutang naman po talaga ako. Yun nga lang, yung inutang ko, puro lang pinagbayad ko, yung bayad utang ako. So, nung nakita ko po ito, yung programa na to, piniginawan ko po kagad ng paraan to. So, nangutang ulit ako para ilagay ko dito sa negosyong. Para pang business na. Yes. Kaya nagbabayad ka naman din talaga kung nangungutang ka, tapos nakakapagbayad ka naman na maayos, mapagkakatiwalaan ka naman. So, in short, dati mo nang ginagawa, pero good payer ka naman, so wala namang problema yun.
lang ha. Ay, ikaw naman, Chris, so paano ka na ba nakagawa ng paraan? Papasok ka ng negosyo, bibili ka ng package, may mga produkto na isi-sell, so paano ka na-culture? Actually po, GM, so thank you po sa tanong. That time po, po kasi gusto ko extra income. Ang ginawa ko po, yung ibang products, kumbaga, nagbenta po ako kasi meron pong products yung nag-invent po sa akin. So sabi ko, pwede ba akong mag-part-time dyan magbenta? And syempre hindi naman sapat po yung yung percentage dati para doon sa puhunan. So ang ginawa ko po, meron po akong kaibigan na nagpa-5-6, nangutang din po ako doon. Hindi pa rin po kasya. Pero ang good thing lang po talaga, ang binagdag ko po doon para makabuo po ako pasimula. So, doon po sa Divisoria, actually po marami po mga karton. Gawain ko na po kasi yun na mag-iipon po ng karton, then pagka-uwi ko po, bago po ko benta ko po yun. So, yun po yung nakapag-ipon po ako para makapagsimula. Naman, diskarte yung ginawa. So, ibig sabihin, limitado lang yung connection mo sa utang. Yes po. O kasi minsan may mga talaga na konti lang magtitiwala sa'yo para pautangin ka. So lalo na pag 5-6 talagang naman kasi malaki tubo sobrang laki ng niyan. 20%. O 20%, no? So mahirap nga lang pag 5-6. Mo 5-6 tapos yung iba diskarte yung yung karton. Opo, yung karton binibenta mo. So ibig sabihin pag gusto may paraan. Yes po. Yung talagang ang gagawin mo diyan, gagawa ka ng paraan. So nagustuhan ko naman yung negosyo, gawin ko na lang yung pwede ba akong maging reseller mo ng taga-benta? Nakabenta ka naman ng product? Yes po. Okay. Yung mga, mga first step, di ba? So, lalo na kung gusto mo talaga din na kumita din talaga na malaki. So, pero right now, ilang years yun ng Way back po, 2017 po. 2017. Po na, Tapos ikaw? Way back 2014. 2014. So, pero parang matagal na rin pala kayo, no? 2014, 2017. Tuloy ka ba, sir? Tuloy-tuloy po. And then, kumbaga kasi trabaho on ko and po off before. Opo. Kasi trabaho ko po. Talagang, ang dami ko pong napasukan po na trabaho after ko po maging part ng program. Yes po. Ang dami ko po, nakapag 10-wheeler driver pa po ako. Talagang so, ginawa ko lang siya, sideline lang po talaga. So, ibig sabihin, hindi siya focus, pero kompleto ka ng mga training, hindi rin? Naano ko rin po yung mga trainings, na-attinan ko po yung mga ibang trainings. Medyo matagal yung proseso. Tapos si Chris, 27. Nandun pa sa process na, kumbaga, 2020 lang ka pala talaga nag-active. So, dito mo na-realize na, sige, gagawin ko 2020. Tapos, panahon pa ng pandemic. Panahon po ng pandemic. So, ibig sabihin, dumaan pa muna pala talaga yung mahirap na sitwasyon bago mo talagang tuluyan na siya. Opo. Tapos, nung time na nandun na sa online, hindi mo pa pala alam gagawin, di ba? Opo. Lupit mo, boss. Hindi ko pa po alam. Pero at least, di ba, nagtiwala yung kliyente. Nag-complete transaction. Pero ikaw, Chris, yung time na may napa-join ka, kasi syempre, minsan nang tinitingnan ng tao, para mag-join ako sa'yo, gusto ko makitang mayaman ka na Para mag-join ako sa'yo, gusto ko makita na may kotse ka na. O kasi ako, katulad ko dati, nung in-invite ko yung mga kaibigan ko, sige pare, ikaw na muna sumali dyan. Pag mayaman ka na, saka mo na ako imbitahin. Ikaw, kailan yung first na nagkaroon ka ng member? Actually po, meron pa akong member, 2021 na po. Pumasok po siya ng online. Doon ka nakapasali? Yes po. Kumbaga, na-inspire lang po ako doon sa mga pumasok na po sa online. And, syempre, yung coach ko, palagi akong talagang kinakumusta. Pinaparealize sa akin na, uy, mag-ano ka na, huwag mo naman, nung sila. Tapos, ikaw, nandyan pa, kumusta naman yung pangarap mo. Yun lang po yung always na sinasabi po sa akin. Kaya, nung time na po yun, nag-decide po talaga ako na gagawin. Ako, per experience ko for 15 years sa pag-network ka, may mga tao talaga na matagal ma-develop. Maraming factors minsan nahihiya, minsan hindi kumpiyansa sa pinasok niyang negosyo, minsan hindi alam yung gagawin or sasabihin. So, may mga mabilis, meron ding mga matatagal. Importante kasi yung personality development. So, lalo na kapag yung connection mo din naman, mga pinanggalingan mo, parang may kailangan ka pang patunayan, di ba? Tama. So, matagal pala yung mga process niya. Pero,
andito ka na, di ba? So ano ba yung pinagdaanan mong gera bago ka makapunta ng Hong Kong and Macau, di ba? Ayan, grabe. Thank you, GM. So, matagal ko na po siyang pinag-pray. Actually po, di ba, marami tayong workshops, marami tayong mga trainings na, na napagdaanan, na experience. Pero, ang true experience po talaga, yung nagagawa mo na siya. Opo, nagagawa mo na siya, realidad. And lakas lang po ng loob kasi yung tawag niyan, gagawa ka ng paraan paano ka makasama sa international. Opo. So kumbaga ginawa ng paraan para makasama din dito. Yes, tsaka syempre yung kino-consider din dyan yung yung din talaga mag-approach. Sa totoo lang Chris, karamihan din talaga na na-experience ko. Kaya minsan matagal mag-grow yung tao, ang daming insecurities, ang daming baka sabihin sa akin ng iba. Nagbenta ka lang naman, nag-approach ka naman, wala naman masama doon. Kung bibili ka hindi, it doesn't matter dito. So yun lang naman. Yun yung tinatanggal natin na pahirapin. So simpleng pag-approach lang naman yan di ba? Pero at least, di ba, nandito na si Chris, kaya nga, ito, 5-star hotel pa to, Venetian Hotel, Okay, parang big time ka na sa international. Tama po. Parang ang point lang dyan, rider ako, pero, galing, boom! Si Chris, kargador. Ay, kargador sa Divisoria. Yun, at least, na-inspire sa inyo yung mga audience na currently, hindi naman talaga kailangan na, nung time kasing ninyo na ibig sabihin, hindi pa ganun kalaki yung income ko, yung chine-check ko, wala pang properties, wala pang ganong mga resulta na may papakita. So, nag-international na rin kasi ako Ako rin ma-inspire syempre yung mga nanonood sa atin na hindi naman din kailangan na sobrang big time ka. Ang importante lang yung mindset mo na willingness na ma-expand yung market mo. And syempre, of course, yung risk, hindi naman ganun kataas yung risk. Pupunta ka lang naman magne-negosyo, tsaka wala ka namang gagawing masama di ba? Tama po. Diba? Yun lang naman ng point doon. Tsaka mamamasyal, of course, business pleasure. Pero anong nararamdaman mo ngayon, Chris, na nandito ka na pang ilang araw na natin dito sa Hong Kong and Macau? So, ano ba yung nararamdaman mo? Ano ba yung naiisip mo? Babalik ka ba? Anong nararamdaman mo? Ano po, GM, ang nararamdaman ko po ngayon, talagang sabi ko, ang sarap pala dito sa ibang bansa mag-market. Yung nakaka-relax, and then syempre mas marami pong circle of friends na makilala mo na hindi mo nakilala sa Pinas na kakaibang level, pero same naman kayo na Pilipino actually, pero iba pa rin po yung nagkaroon ka ng mas marami pong circle of friends na talagang nakakausap mo, and same time gusto kong bumalik sa lugar na to kasi nandun yung mga friends kong bago, and makapag parami pa ng mga kaibigan kasi friends of friends nga ito. Ayan. So, ito naman si parang Jobert. May naging girlfriend ka na dito? Wala pa po, Jay. Wala pa. Siguro. Siyempre, hinahanap ko Sige. Ano nararamdaman mo naman? Siyempre, first time ka sa Hong Kong, first time ka sa alam mo, swerte kayong dalawa. Hindi naman sa pag-aano na Venetian Hotel ko, mga big time yung mga nandito. Ano ba nararamdaman ko ikaw, Sir Jobert? Ayan po, mentor, yung naramdaman ko po dito, talagang sobrang ganda, nakakamiss yung lugar. And then, siyempre, ako before talagang hindi ko ma-imagine na makarating ako ng ibang bansa because of this business. So, ayun, and first day ko po kanina umiyak ka ngayon may interview na yung iyak na first ko po talaga na mentor. Talagang sobrang, hindi lang pala sa Pilipinas ka pwede mag-market, pwede pala dito sa ibang bansa din. So, yun, nakilala ko din po yung mga ibang lahi, yung mga Pilipino na nandito. So, yung mga kwento din nila, sobrang din, alam mo yun, na napalayo sila sa pamilya din. So, yun na talagang nakapagbigay din po tayo ng some advice, konting advice lang naman po sa kanila. So ayun talagang lumawak pa yung mga magiging kaibigan mo pag nandito pala sa ibang bansa pa. So mga friendship, hindi girlfriend. Para papunta na nga po siguro doon. Papunta pa. Uy, yung mga, at least mga customer nyo, yung mga client nyo na maalagaan. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ako for experience ko for the past, pag nag-international market, hindi lang naman din talaga benta lang ng product o business partnership yung hanap mo dyan. Social
skills na nade-develop sa atin personally, pero pagdating din sa mga OFW natin na mga kasama, nagkakaroon sila ng, alam mo yon, yung laki yung connection nila. Kasi through us, napapakilala natin sila sa mga ibang mga member natin na taga rito, taga Hong Kong, yung mga matatagal na sa Hong Kong, yung mga, may mga bago sa Hong Kong lang, kararating lang, magiging friends mo to, yung matatagal na member ko dito na nagne-network. Tapos instead na ang ginagawa during your your day off, pwede ka na ngayon may gawin. Tama po. Kasi alam niyo sa totoo lang Chris tsaka Jobert meron dito mga na mga OFW din. Hindi naman lahat, pero pag wala kasing ginagawa, experience niya nagiinom. Opo. Kung kanin-kaninong barkada, 'di ba? Yes, lalo na dito sa Macau, may namita ko dito, hindi siya marunong mag-tong eats sa Pilipinas. Tapos, nung nagpunta siya sa Macau, since day off niya, patry-try lang siya ng machine. Nalulong sa sugal. Nawala lahat ng pamilya. Kaya nga sabi niya sa amin, na malaking tulong na on free time, may ginagawa sila. Kahit pa paano, nagiging busy yung isip, na nakakapag-alok sa friend. Halimbawa, nakita ko yung friend, masakit ulo ko, o recharge, meron ako, hindi ako makatulog, o ito grapeseed, di ba? Medyo na-stress ako, tapos ito yung mga nararamdaman ko, puro stress, o gluta capsule. Alam mo yung parang instinct na ito, meron ako, try mo to, pare. O para masubukan mo. Kasi malaking tulong yung food supplement. Diba? Gusto ko magpapayat, ito, past stream, yung ang dami mong iaalok. May mga gusto ko magpaputi, magpaganda. Not only product lang din naman yung habol natin. Bagos yung relationship sa kanila na habang tumatagal, malaking papel kasi natin dito. May mga times pa nga na kinuwento ka na lang din, di ba, para sa mga viewers kasi sila mga bago din, nakaka-experience pa lang sa international. May mga na-meet pa nga ako dyan, medyo suicidal. So alam mo yung malaking bagay na may nakakausap sila. Kaya ganun yung role natin kapag nagma-market kayo ng international. Hindi lang product yung Bitbet, hindi lang business, bagkos yung camaraderie na somehow may makausap sila, makapagbigay ng advice man lang, may makita na Pilipino, makapagkwento o ma-sharean. O tapos mapag-pray over nyo pa, di ba? So mga Christian din naman tayo, gamitin natin yung yung work natin. O sige, pag-pray over kita, lalagpasan mo din naman yan. And syempre, malaking bagay yung kagaya nyo na gusto ko na dumami. Na yung maging international market, susubo ka, hindi lang sa Hong Kong, sa Macau. So sa mga nanonood sa atin, someday makasama namin kayo sa Japan. Yes! Pero may mga visa country na medyo powerful country na yan. Sa Amerika, magkaroon kayo ng US visa someday through this business. Masasabi, di ba? Canada. Kasi yung mga ganong mga countries partner, medyo powerful visa na. Pag sinabing powerful visa na yon, medyo hindi ganun kadali. Pero hindi ko naman din sasabihin na imposible. 'Di ba? Kasi kung ginusto ni Lord naman through this business, 'di ba? So kung kami nagkaroon, why not? Bakit kayo hindi? Tama. Okay, so next time, hopefully dumami yung kagaya ni Jobert tsaka ni Chris na makasama ko dito. Yes. Diba? So, makasama ko ba ulit na makita ko ulit kayo dito sa international? Makasama ko ikaw. Yes. Okay na. Sama ka ha. Galing mo ha. Chris ha. Yes po, ito si Chris. Actually guys, excited ako na makasama to at dumami pa yung mga kagaya din nila. Na even part-time ka, pwede mong gawin to, makapag-international business tayo, matry mo na mag-international market para lumawak yung connection. Thank you very much sa inyong dalawa and enjoy Hong Kong and Macau. At saka sa mga future pa natin na mga travel. Gusto ko kayo makasama ng matagal. Yes po. Okay guys ha. Ito yung istorya ni Jobert Boy. Single to, di ba? Yung istorya ni Jobert Boy, yung makapag-inspire sa inyo. So, one day maging trainer niya na to. And of course, si Chris. Nakalimutan si Chris. Yung mga istorya din ni Chris na maraming may inspire sa mga pinagdaanan niya. Nandito na siya sa international arena. Yes. Yeah. So, see you guys. So, hanggang sa susunod na episode. Okay, so para sa usapang international. Bye-bye. Bye-bye po. God bless.